Town. I don't know, core. Ang sa second niya, mm, corn. The whole thing, corn. I don't know. Mayong haga sa aton nga tugnaw-tugnaw nga lugar sa Amerika. Morning pass. Nagkapanyapon ko na ya. Samtang ko nangin on ko lang kay para nyapon na kamo ah. Ah, nyapon. Si Jam Jam lang. Jam ka nyapon ka na Jam. Yes, pass. Ah, okay. Got, sa basal. Ari ah, bawa ka basa-basa. May chicken ba ko kasi? Ha? Ay ko ano? Ari? Go lang sa inyo 10. Wala pas. Init-init. Wala. Wala, init-init. Go lang sa mo As diya. in, Bugna-bugnaw diya. wala. Tala all. Init-init. Yeah. Ay bro? Ha? Ha? Say mo na na. Or corny. Wala tubig. May trapo talaga. Namit sa shell. Pechay. May pechay pa to sa ano? Kasarola. Boy! Right, Tiger? Hmm? Wala Patay. ka na kang balsi nanay. Kung may tayo na wala. Yan ikaw ang kasang ni. Miri pa diyo. Hindi nagkawa kasang ano to, pechay.
Okay, mayong gabi sa tuntanan. Kalingin pa. Sige, samtang iban sa inyo, kaon da, kaon lang, eat well. Ako nga nagkakaon mo ko bago lang ko tapos. Uya man ta sa mga ara sa lab kag nagaw kay sa mga igko. Ngindali-dali ko lang. Mayong gabi, Kent. Mayong gabi, Dwayne. Mayong gabi, si Jillian Ngayong gabi, pas. Draman. Ngayong gabi, Para sa dalang pas ma-join lang sa pas manatapos naman to sa kanugas pinggan. Mau gas pa sa pinggan. Sige, sige. Mayong gabi man kay Paypay kag kay Lexan. Mayong gabi kay Jamil kag kay NN. Mayong gabi kay Nini. O Nini. Sa Iman na yan, oh. Simban pa. Sa Iman, pero ikaw Pas, gapamante. Ara ka man kalimana. Ati malikad. Mayong gabi man kay Tata Ruby sa pinaka way ginaba ang lugar sa Cebu. Ano yung lugar Gabi, nila. pas. Ngayong gabi, ah. Sige. Ang inyong nga teacher, ako anay sa subong, no? Kay ti ang inyo gid nga teacher absent. Ami ano sa kano ginatrangkas sa subong. Ah, Prayas na. Sige. Prayas may pastor pas. Hindi mayon ni mo ibis ka na line matsag mo kay makapamate. Alam mas dugay-dugay masulod man nasa mate lang sa siguro hindi sa ka makambal gid. Na kailan na. Very good, ah. By the way, ang Lagi inyong ni mga Ken pas kita. ngaw, Ginbal lang ako pas. ate, sige lang, damay-damay, ah. Mayong gabi, NN. Anyway, ang inyong uling mga exam, ipasa ko lang liwat sini nga semana. Sa iban kiling wala ko pa mapasa. Pasensya gid kay doy ko pa maubos kaga medyo busy pang aton nga career. Damo kita mga bookings. Abo. So, mayong gabi kay Jenin sa pinakatambok kag pinaka maluan klaseng lawas. Oh, grabe, napabati gid tintin niya in English sa mga neighbors ba? Nget lang sila. Okay, sige, ma-start kita. Let us open this in a word of prayer. Can we request Jamil? Jam, pwede ka ka-pray? Yeah, so let us pray. Lord, thank you for today, for bringing us here all together once again, and for keeping us safe during this predicament nga ga ulan subong. Kag I pray man Lord nga damo kami matun-an sa this night sa sinina lecture sa subong nga gabi. Kag sapat ba tanong sa pagpadayon sa iba na tao nga magpabilin sang words sang Ginoo sa ila everyday life naman pagkatapos ng lecture. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen. Thank you, Jam. Okay. So, sa liwat mayong gabi sa aton, sa wala pa nakapasa sa exam nila, kindly please pass your exam. Grabe na ginaiban, wag gid kapasa. Iban gani wala vlog sa eskwela kapasa exam, paano nila naobra naman? Okay. Sige. Alright, sige. Masugod kita. Ma-record na kita. Wala pa.
Ayaw ya. Maganda ano, ang class. Okay, sige. Mayong gabi kay Swirly, mayong gabi kay Gretchen. Okay, sige. Hope everyone can hear me sa inyong mga kaugalingon ng mga speakers, and at this time we will try to make some review of what kind of learnings, lessons kan naton nga natun-an, nakuha, nabatian, na intindihan sa mga nangligad ng mga lectures nga may ara kita, no? So well, last week, no, may ara kita sang discussion nga why did Jesus rise from the dead. Kabalo naman kita sang reason. Kay module 5 naton, why did Jesus died? Then ang ligad, why did Jesus rise from the dead? So nga patay si Kristo kag nga nabanhaw si Kristo. Well, it's a common answer coming from the book of Corinthians. But the Bible says, if Christ were not risen, our testimonies will be nothing. If Christ is not risen, then our message will be nothing. If Christ is not risen, then our faith is useless. So on and so forth. So, but silingon, kinanlanon gid mabanhaw si Kristo sa purpose nga una, ipakita kag ipabalo sa aton tanan nga ang anuman ang promesa sang Ginoo ginatuman niya. Nga kinahanglan gid mabanhaw si Kristo sa medyo manabaw nga mga rason para ipahayag nga ang Dios naton nagahatag sang kadalagan kag paglaom sa tanan nga mga tawo nga ang kamatayon hindi katapusan sang tanan kundi may kabuhi or may kadalagan kung ara kita kay Kristo Jesus. Okay? So our lesson tonight is all about how can God accept me? Paano ko bala mapatawad, no? O paano ko bala mabaton sang Dios? Okay? So ang aton yang taga-istoryahan or ang palamangkutanon nga mag-arise is hindi kung paano kita ginbaton, hindi kung paano kita ginpatawad, hindi kung paano kita ginintindi. Kay ina nga mga bagay given na sa Ginoo naton kag ang iya nga kagustuhan dapat maintindihan ta nga batunon talang ya ang iya ginahatag, gina-offer sa aton nga pagpalangga, gina-offer ya sa aton nga pagpatawad, gina-offer ya sa aton nga paghigugma, no? So ang aton nga text, no, coming from the book of Mark chapter 10 verse 14 to 15, no? So let me read it na lang ano. Hope sa inyo nga side, sa inyo nga part dira, babatian niyo ko klaro sa inyo nga akon nga tingog biskan sa iban nga parte sang Iloilo or Pilipinas nga ara naga-join sa aton, medyo maulanon kag medyo noisy ang akon nga background. Hope nga nakansela ko ang mga gamay nga mga sounds nga naga-cause distractions, no? So well, let me read it in the book of Mark chapter 10 verse 14 to 15. When Jesus saw this, he was indignant and said to them,
Let the little children come to me and do not hinder them. For the kingdom of God belongs to such as this. Truly, I tell you, anyone who will receive, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. No? So, siling ni Jesus Christ, no? Kung siya kano hindi maging kasubong sa isa ka bata, hindi siya makasulod sa ginharian sang Dios. So, magsiling kita gani childlike, anong kinalain sang childlike sa childish? Sino makasabat sina? Be, mamangkot kita be. Anong kinalain sang childish kag childlike? Sino niya itong tuksaon ni man? Mga alam giblaw. Ken, anong kinalain sang childlike sa childish? Ano, Pas? Ano ang kinalain sang childlike sa childish? May ara, wala. May mo wala, Pas? Kaya pa kabalo. Okay, sige. Swirly. Ano? Anong kinalain sang childlike sa childish? Childish. Ang childlike is like a child pero in a good way. Tapos siguro ang childish is like a mature way. Okay, bawal lumahalam. Gijabla. Amo gusto ko ka swirly mo. Kaya sabat na gid layo, alam na gid. Very good. Correct. So, childish, siling ni Swirly, immature or bata-bata. Childlike, though like a child. Childlike mo na ba? Okay. So, thank you, Gidswer. Correct na siya. Isa sa mga dapat naton maintindihan nga isa sa mga gina-require sang Dios sa aton nga mga gasunod, nagatuo, kag nagapati sa iya, amo ni ang tawag naton nga gusto sang Dios nga maging kasubong kita sa isa ka bata. Nga anong may ara sa isa ka bata? Anong may ara sa isa ka bata nga wala sa tigulang nga kinahambal gid ni Jesus? Truly, I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Anong bot silingon sina? Nga maging kasubong kita sa bata? Anong may ara sa bata nga wala sa tigulang? Una, nga ginihimplo gid ni Jesus Christ nga dapat maging kasubong kita sa bata, no? Ang pagbato naton sa kingdom ni Lord kasubong sa bata nga ang bata kung imo hambalan gapati dayon wala na yan nagahambal di nga di ba why na naslaya nagaduda why na naslaya nagatulutingala pag hambal mo ya patiyan nila dayon pag siling mo na ya sundo nila na ya dayon why na sila duro ya storya why na sila duro gamo kundi mamati gid sila kag magpati so mga tigulang ya no may mga buot na budlay pa konbinsihon so ang ginapangayo sang Dios nga kasubong sa bata nga matinuuhon or may ara bala sang pagtuo nga wala sang damo duda amo nang gusto sang Dios sa aton niya nga mga nagasunod, nagatuo kag nagakilala sa iya. So if you want, no,
If you want to enter into the kingdom of God, kung gusto mo magsulod sa kinarian sang Diyos, ang gusto sang Ginoo nga hindi ka magduda, hindi ka magduwa-duwa, kundi magtuo kang magpati ka. Nga wala sang alinlangan, wala sang paghawid, wala sang pagpugong, kundi pagtuo lang gid sa Dios. Amo ni ang gusto niya nga dapat nato niya nga pagahimuon sa aton nga kabuhi. Let us continue to put our faith to God alone. Amen? So, may pamangkot? Wala? Okay. Sige, continue. So, review lang nato, no? Tungod kay Jesus Christ, ang aton sala napatawad. Tungod kay Jesus Christ, naging adopted child of God kita. Tungod kay Jesus Christ, no? Nabato nato ng promisa nga may kabuhi nga wala sa katapusan. Okay? So, through Jesus Christ, we receive all those things. So, the most important truth is our salvation rests on what Jesus has done, not on what we can achieve. Klaro naman na, no? Permita na nabatian sa wali, permita na nabatian sa mga lecture, nga hindi sa aton hinimuan nga naluwas kita. Hindi sa aton nga ginobra, hindi sa aton nga nalabot sa kabuhi. Pwede mo na nga maging mabinuligon ka, pwede mo na nga maging ma masinimbahon ka, dayaw ka permi, or pwede mo na nga nagakadto ka permi simbahan. Pwede mo na nga mabinuligon ka. Pwede mo na nga may nabyanon ka. Pero hindi sa aton nga na-achieve sa life or sa mga na-accomplish sa aton nga mga kamot. Okay, it's not about what we have done, but what Christ has done. So parte ina tanan sa kay Kristo Jesus. Umunang rason kung tungod sa iya may kapatawaran kita. Tungod sa iya naging adopted child of God kita. Okay, naging sons and daughters of God kita. Sige. So Christian faith is based on the good news. That is what you call this the gospel. Amo naging istorya nato ng mga nangligad. Review lang ni siya. Okay? So good news means gospel. Christian faith is based on good news, and good news is all about the gospel. Gospel is all about Jesus Christ. Na mo na nakita nato ng ligad. Kabay pa na-recall nyo na nabutang pagyapon sa inyo ang pangunahunang ina nga mga bagay. Okay, sa liwat. Christian faith is based on good news. And good news is the gospel. And the gospel speaks about Jesus Christ. So Jesus Christ has the power and authority of God, including authority, not just only to heal, not just only to restore life, but to forgive sins. Because He is the Son of God. So, amen. May question ka mudra sa mga reviews ta, sa mga nangligad pa nga mga from Module 1 to Module 5. Wala question? Very good. Ayos. Sige. Ang pamangkot na to, mo sinay. Nga, kinanlan gid kita luwason. Nga kinanlan gid kita luwason. How? No? Well, kinanlan kita luwason tungod sa tanan kita nagkasala, no? Amo na yung aton nga ginkuandere nga for all have sinned. So, tanan kita nakasala. Pag sila kita nakasala, ang tao nga nagaobra sang isa ka bagay nga upang sa kagustuhan sang iya nga master, ang tawag sina nakasala. Kag ang sala kay tungod it is a violation or against the will of the Creator, ang tawag sina rebellion or ang pagpasupak. Dalom na lang iligay no. Ang hindi pagpasakop bala, may imo kaya nga gusto, rebelde kumbaga. Way kaya gasunod. Kakasino kita ga rebelde sa Dios, no? Kung maghimo kita sang masala, kung mahimo kita sang hindi maayo,
nasakitan tang balatsagon sang ginikanan ta, nasakitan tang balatsagon sang aton nga mga pinalangga sa kabuhi. Pero tuduod gid na nga aton nga ginahimo gid nakasalagman ta sa Dios. Abi niyo tao lang na offend ta. We are also offending God. So, nga kinahanglan ta nga kinahanglan ta gyud luwason, nga kinahanglan kita maka-rescue kay tungod kita nakasala kita eh. Anyone who is a sinner needs a savior. Amen? So, ang sala, amo ni siya ang naga-alienate sa aton halin sa Ginoo. Amo ni siya mas lagi kita alienate, hindi ka na mag-alien ka. Nga amo ini siya ang naga-separar. Mambal ka bala nga daw, hindi ka blaya taga diraaw, nga hindi ka blaya iya ka Diyos. No? Amo na siyang nagahamulag, amo na siya ang nagahipalayo, nagadistansya sa aton sa Dios. Tungod sa sala, nagalayo kita sa Dios. Tungod sa sala, mambal ka blang daw hindi mo makilala ang Dios tungod sa sala. Kaya amo na siya kano ang naga-corrupt. Nare. Amo na siya ang naga-corrupt sa aton nga kabuhi. No? So, tungod siyang kala, magsilig kita gani, corrupt, destroys. No? Amo na siyang meaning sang corrupt, destroys life. Ang kabuhi naga-corrupt, ang sala naga-corrupt sang kabuhi. Amo na nga hindi naging manami ang aton nga life tungod ina sang sala. Kung may makakita ka lang sang hindi manami, naga-imagine ang mind mo. Kung may nabatsagan ka lang nga something, galain ang naga-process sa heart mo. So kung may makita kaya nga maayo nga kabuhi, nagidlantaw mo yung imo kabuhi nga kapigado, nagtuyo kaya nga handomon nga kawaon to, gustuhon mo to, hasta nga nagtubo ng lain buot, kagahisa, amo nang nagguba sa kabuhi ta. Tungod sa sala, it corrupts our lives. May nature na kita ginatawag naton nga fallen nature. Dira kita guba, no? So tungod nga kinahanglan ta gid maluwas, tungod kinahanglan ta ang kapatawaran kag kaluwasan. Nga salbaron ka, sampol bala. Amo ni sa simpo sang ulan-ulan diri sa Pilipinas, no? Pasensya lang kita sa taga Florida kay mainit ang lugar nila. Tungod sa mainulano nato, di ba binaha-baha diri. Ikaw na stranded ka karon sa inyo balay, babaw atop ka na. Kay tungod amo nang imo problema, may problema ka, may kinahanglanon ka. Do you think may may dapat nga dapat ka gid man bala i-rescue? Kay sa imo lang, hindi mo kaya. Sa imo lang, wala ka sa kasarang. The moment that we don't know how to help ourselves, we need someone who can rescue us. Kaya ang pagkaintindi naton, ang sala, no? Ang sala, amo ni siya ang nagpalaglag sa aton, nagseparar sa aton sa Dios. Kag ang Biblia nagahambal nga wala kita sang ikasarang para buligan ang aton nga kaugalingon, no? So total depravity ang tawag bala nga wala kasang may mahimo nga bagay para mabuligan mo ang imo nga kaugalingon. So Jesus came to rescue us and restore fellowship with God. So si Jesus Christ, amo nang iyang intensyon, nagka-ready siya pagi sa sa pag-sacrifice sa aton nga mga sala. Ang iya kamatayon nagbayad kag naging bayad sa tanan nga mga bagay para pakadto dito sa Diyos Amay. So without his death, no, without the cross, without his blood, no, kung ano pa na,
hindi tamangkon ang pamaagi nga makadiretso kita sa Amay. So si Jesus Christ ang nag-sacrifice for us to have a kind of way nga ma-restore ang aton nga relasyon sa Ginoo. So ang unang rason kay kuntingwaan ta lang nga maging reliyoso without Jesus Christ, then imposible nga makalabot ka sa Dios. Imposible nga makita mo ang Dios. So dapat sa imo kabuhi kinahanglan gid naton nga si Jesus Christ ara gid. Amen. Abo ko gamay sini. So ang death and resurrection of Jesus Christ, three things. Number one, ang kamatayon kaga pagbanhaw ni Kristo Jesus that speaks from the cross. He died on the cross and He died on the cross as a ransom, paying the price for our sin. So magsiling kita gani ransom, ano na, bayad, di ba? No, napatay sa cross para tubuson ka, no? Hindi lang nasa basta bayad mo ang reward ng ransom that speaks of somebody's life who is in danger. So kung sa iban pa lang at term lang blood money, no? Nga in exchange of your life bayaran. So ang bayad sinaya hindi niya kwarta. Kabuhi mismo ni Kristo Jesus. So through the cross, Jesus Christ died as a ransom, no? Para makuha kita sa kamot sang yawa. Okay, the only way para makadula ang pagkapot sang yawa sa kabuhi ta is may tapat gid nga may maguba sang kadena. May ara gid dapat may makaguba sang may ara gid dapat may makaguba sang isa ka butang nga nagahigot sa aton sa kaaway or in the hands of the devil, and that is the blood or the death of Jesus Christ. Ikadua, ang kamatayon ni Kristo kagang iya nga pagkabanhaw. Ano na siya? So ang iya nga pagkabanhaw, Jesus rose from the dead just as He said He would. No? Kay ginhambal niya, gintuman niya. Kay ginpromisa niya, ipakita niya. So ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, isa ina kapamatuod, una, nga hindi siya butigon. Ginatuman niya ang iyang promisa. Ikadua, ang iyang pagkabanhaw, ginpakita iya lang nga may ara siya gahom sa kabuhi kag kamatayon. Okay? Ikatatlo, ang pagkabanhaw ni Kristo nagapakita lang gid nga wala sang may makapugong biskan pa ang kamatayon. No? So, and so on and so forth, kadamo pa sang pwede nato mambal nga sa iya nga resurrection anong may ara dira. Speaks of His power. No? Kag tungod sa iya nga kamatayon sa cross, tungod sa iya nga pagkabanhaw, ano karon ang nadugang paglaom naton. Amen? Dira kita nagumpisa nga maglaom, dira kita nga mabalik naton nga hindi gali kamatayon ang katapusan sang kabuhi. Kundi biskan may kamatayon, siling ni Kristo, biskan mapatay pa siya because He believes in me, He will live again. Amo nga bali sa may John chapter 11. So tindugan ginaton na yang ang Ginoo naton ya, no? He does not stay in the grave. Wala siya nagpabilin dito sa lulubngan, napatay siya. Then ang tanan nga mga accusation na untat tungod ginprove niya, hindi lang nga tungod sala sila, ginprove niya, hindi lamang husto ang ginhambal niya, kundi ginprove niya nga Diyos siya. So biskan sa pagkabanhaw ya sa namatay gani ngang mga tawo nga nagaupod siya sa pila ka tuig hindi pa siya gani nakilala. Kaya nga He is in the glorious form
that even in the human eyes, hindi ma-recognize ang iyang features sa guya. So, makod mo siya na, ano? So, mangkot naton, if we died today, okay, mapalangit gid bala kita or hindi? No? Amo nang medyo pala mangkotanon gid nga nami, no? Kung patay kita subong, mapalangit bala kita? Hindi. Maybe mambal sa aton siya ba niya, Teo palangit ko kay nga, way mo ko yung pangawat, way mo ko yung gabutig, no? Way mo ko maging patay. No, damo subong mga kabataan ka pamatay tao, no? Gakadto mo ko simbahan, kubra mo ko mayo. Nagpa-baptize man ko, nag-pray man ko, gabasa mo ko Bible. Amo nang ambal sang iban, kay tungod nga papalangit ko, intagaan ko sang mayong sang eternal life ni Lord kay tungod nga ari tanan nga kayuan ginubra ko na. But good things are good, no? Artalo ka sa piyak tang side, oh. Good things are good, but they cannot solve the problem. Amen? Good things are good, wala sang malain, da kay maayo gina, pero hindi ina solusyon sa aton problema nahanungod sa aton sala. Or it cannot give us the credit or hindi naton ma-earn or mambal kita blang makuha ang eternal life tungod maayo, may madamo kita sing maayo. Hindi ni siya padamo-damo ubra maayo. Hindi ni siya kun padako-dako na ubra nga bulig or maayo. Kaya ang answer scenario. Klaro na? The answer is ang eternal life na receive naton kay Jesus. Kag kay Jesus, no? Dra naton nakita kag nakuha hindi sa inimuan ta, hindi sa mga mambal naton nga sa listahan sa mga kaayuhan nga obra ta, kundi tungod gid kay Jesus Christ. Amen. So we receive eternal life through Jesus Christ, not earned through our performances, no? Wa tayo nakuha na ya ang ina nga eternal life tungod sa hinimuan ta, no? So might be damo kamo sa may naobra nga mayo, no? Nga wala pa ma-record sa kasulatan, no? Ano pa lang ibang nga bagay nga mayo nga butang, ilista mo da, pero hindi ina solusyon nga makasolbar sa aton problema na hanungod sa aton sala, or hindi ina solusyon or dalan para makuha ta ang kabuhi nga way katapusan. We can only receive the eternal life through Jesus Christ. So that's the only way. That's the only way we can have our, what you call this, way nga ma-receive naton ang eternal life. Amen? So since everybody is desiring to receive and to have eternal life, no? Hindi na sa fountain of youth, nang bangab lang ano eternal life, huwag kimatayon, hindi tayo tinigulang. Nigulang ka mangyapon Pero, may ara sa kasiguruhan. Tungod kay Kristo Jesus, biska namatay kita, I'm sorry lagit. Na-charge ko na isang akong laptop. Biska namatay na kita, may kabuhi. Don't take it in a literal form nga wala kita katapusan nga kamatayon. Sabi natin lang, ati katungkol kay Kristo, di ka patay. Kano ka mapasuicide ka kay may pila ka life infinite? Hindi mo na. Kabuhi after naton diri sa kalibutan. Basi pangitao mo pabla kontero. Hindi niya computer games, no?
Hindi ni sa ML nga pagpatay mo mabuhi kaliwat ug dugay. Hindi niya. Ang kabuhi mo ya lain niya sa kabuhi sang computer. Pagpatay mo diya, patay ginaya dayon. Gali kay may nagahulat pa nga klase sang eternity. It could be eternal life or eternal death. Okay? So, siling gani sang isa ka manggaranon nga tao, no? The young rich ruler. Siling nga, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Ini siya, hindi lang siya basta manggaranon lang nga tao. Ara na siya sa posisyon sang templo or sa synagogue. Masiling kita ganit synagogue. A place where educator do some teachings. Dra na sila basa pulong, bersikulo, dra na sila naga-recite, dra na sila nagatudlo. Synagogue. A gathering of the laws, of the teachers of the law. Kag gusto mo mamati, kag tuon ka, dito ka kadto sa synagogue. Ang temple naman is a place of worship. Do kung baga pa lang synagogue, do Bible school. Aha. Ang temple naman niya, place of worship na. Dira yan nagakanta, nagapangamuyo, may pagbasa man sang scripture. And that's it. Do simbahan, ginayang setting. Okay? So, siling sang ining manggaranon, siling nga, anong imuon ko para makasulod ko sa langit? Actually, siling nga, tanan naman siling siya, sige, ubrahan niyo. Yan, ubra ko na sa gamay pa ko Ubra ko na sa subong. Di ba? So, galing, kaya ang problema, dira, abi niya, yang kaluwasan, nabase lang sa mayong binuhatan. Kundi pagsalig ang pagkilala gid sa Dios. Kaya nga balin Jesus Christ, sell all your possession and give it to the poor and come, follow me. Silang ni Jesus. Ano ni mo? Yan nagtalikod sa nga naman sinubuon kay nga do ka budlay siya brown ina. Una, abi niya ang pagsaka sa langit or ang pagbaton sa kabuhing way katapusan, ang pamagi lang is paghimo sing maayo, pero kulang gali na Updan mo gid sa insakto nga pagkilala sa Dios. Na, kung ginapaka Dios mo ang kwarta, mo ti may problema na tada. You cannot fully obey, give your life or to surrender your life to the Lord if your of the other half of your heart ara dra sa kwarta. No? So, amo nang issue na to dra. Okay, may pamangkot? Wala? Oh, very good. Very good, very good. Wala pamangkot. Kung may pamangkot, just leave your question on the chat box ha. Para ma-entertain man naton ang mga questions sa somehow. Kay base, bla may magsungod bala nga ba? Oh, pastor, grabe na nga ako. Hindi nga bayaw sa kamot to. Hindi ko makita pag bayaw mo kamot na subong. Unless you leave a message. Okay? Sige. So, hope klaro na nga nga ano subong ha, tudlo ko sa inyo na insindihan ninyo tanan. Okay. Ang hambal ni Jesus Christ siya, sila nga, amo ni dapat mo sundod, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and your mother, love the Lord your God, and so on and so forth. Sila nga, talan nga ina, naubra ko na. Okay? Naubra ko tanan. Ang mga lubra ko para sa kaymuan, nga may lipay ang tao sa akon, nga way ko kontra, way mo kulain buot. Then, have no God and have no other gods. Have no idols to worship. Do not worship and to pray to false gods. Do not misuse God's name. Keep the Sabbath. Okay. May question ka mo dra, magsiling kita gani Sabbath na nawali ko naman na
Many times ko naman again explain ang word nga Sabbath. To keep the Sabbath holy. It's not a literal context gina-pattern ta sa aton nga day of calendar sa aton sa mga kalendaryo ano. Yang Sabbath is a seventh day sang isa ka semana. Kag kung isipon mong kalendaryo nag-umpisa sa Domingo kag nagatakop sa Sabado kag ikapitong adlaw na. Hmm. Ano ang essence sang Sabat? Ano ang pinaka rason nga ginahambal sang Lord nga keep the Sabbath holy? Kay nga ang pinaka-intensyon sang Dios may ara na kamo iban nga mga inadlaw nga para sa inyo. Oras naman nga hindi nyo ko dapat pagkalipatan. Ihatag man ang para sa akon. Oh, amo nang gusto sang Dios. Sa aton subong nga setting blaya no, hindi na ni kumpara sa Biblia kay hindi ta maobra para sa Biblia. Pwede man siguro pero daw yawan na ni obra. Pangayon ang ginobra talaga sa simbahan gani inuras lang Pero kisa nabudlayan pa ta maghatag sa aton nga inuras sa Ginoo. Malate pa ta tapos magtapos lang ba una pa ta puli. Inuras lang gani nga aton na hatag para sa Ginoo pero do di ta pa mahatag. Okay? So amo na yung mga gusto sang Dios nga matabo. Hindi ni siya parte lang sa tao, kundi parte naman ni sa iya. Dapat wala ka sang iban nga Dios. Kag wala ka man sang iban nga dayawon, kag palapitan nga mga Dios. Kay siya lang gid. Ikatatlo sila nga dapat wala hindi nyo paggamiton ang akon ngalan sa way kapuslanan. Madamo sa mga tao na nga nag-obra sila nga gina-use nila ngalan sang Dios. Do naging ekspresyon pa nila ngalan ni Jesus Christ. Mabas lang for Christ's sake. Mo nag-isabla no? Mas lang mababas lang may word pa lang God. Yun, sugpon lain. Do hindi naton maintindihan. Sa kadamo sa ngalan nga ang ngalan gid sang Dios ibutang dira sa pamuyayaw nila. Hindi ba? It's not just an expression that you are insulting God. So hindi mo sina. Amen? So, man could point to his outward obedience, but Jesus exposed what was happening in the heart. So, biskan ko obra kita maayo, ang Dios yan nakaibalogid ko ng unod sa aton tagipusoon. So gani, butang tagi ni sa aton tugalingon nga si Lord yang nakakita sini. Si God yang nakabalo sina. Amen? So kabay pa tani nga ibutang ta sa pangununa ta nga we're not doing this for others or for ourselves nga benefit kundi ginahimo gid naton para gid sa Dios ta. Amen. So the greatest command is this. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Ano ba silingon siya na? Ari aton meaning siya niyo. God is not asking for one part of your lives. He calls us to love Him with every part of who we are. Amen? Kabugusan. Wala ga balang Diyos nga iatag sa ako ng tingog mo nga parehas niyo nga key of G. Lain-lain man kita isang abilidad pero tanan na iatag ta sa Ginoo. Lain-lain man tayo sa mga diskarte sa kabuhi pero ang pangayo lang sang Lord iatag lang yan para siya. Naging share ko ni sang Domingo man no? Pero it's a connection with the tithes and offering. Ang nagambal sa tao, walang kinanlan gid bla magatag sang tax. Ang ambal ni Jesus Christ sinong tao da sa coin sa may ara ka? Caesar. Yeah, give what is due unto Caesar and give what is due unto God. Tanan nga kwarta ibalik gid kay Caesar, bayad gid mo buwis. Tinong para kay Lord.
Dinda yan para kay Lord. Imo be. Ano ang para kay Lord? Sige, mamangkot na dibla. Ay na. Mamangkot kita. Kita. O ngalan ni Adrian. Adrian! Sila ni Jesus Christ, give what is due unto Caesar, and give what is due unto God. Ang pamangkot naton ang musin eh. Kung maghatag kita sang buwis or tax sa gobyerno kay ngalan dra, ngalan sang mga politiko, ihatag tas, no, nga ara sa gobyerno. Tigpamangkot, ano ang para kay Lord nga ihatag mo? No. Ang life mo bala pas, tatag mo kay Lord. Okay, very good, no? Very good. Amo na ya ang aton ihatag sa Ginoo, ang aton nga kabuhi. Okay, sobra pa na yan sa kwarta. Nga mambal kita bla nga ano nang ihatag ta sa kay Lord man? Kay way man di tsura ni Lord sa kwarta. Pero lantaw ang palibot mo. Kay sino na? Sino makita mo sa palibot mo? Ang imo ginikanan speaks of who God is. Ang imo nga ginaistaran nga palay speaks of who God is. Ang imo nga ginagamit sa kabuhi, gapakita kag ginapakilala kung sino ang Dios. So, ari buksi ang Biblia sa may Salmo 24:1. Hiligay no na. Salmo 24:1. Kaliya nga ayo ta sa munog basa hiligay no da si Tita Unda nga. Ngayong gabi sa tanan. Ngayong gabi. Batian niyo ko po. Batian na. Klaro po pas. Yes. Salmo 24:1. Uno. Ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa liwat-liwat. Ang kalibutan. Erase. Ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa siniiya sang Ginoo. Amen. Mula na pas. Amo lang na. Klaro lang na. Ang tanan nga yari dire sa kalibutan, iya ka Ginoo. Ano nga widan ta nga mambal mo nga imo niya? Anong isa ka bagay nga mambal mo nga hindi mo pag-isurrender kay Lord? Anong mga bagay nga dapat mapaidalok sa Ginoo nga kung tuluko mong tanan nga ari dire nga makita mo gani hindi niya prosang istorya sa mga katigulangan ang tanan nimo makita sa imong mata ako na di ba? Pero ang bali sa Biblia no, ang tanan nga yari nga pagkabutang diri sa kalibutan iya ka Ginoo. Klaro naman, di ba? So ibutang tanan sa aton nga tagipusoon that everything is for God. Even ang aton nga life, no? Munambal ka gina ni Adrian, no? Kabuhi ko. Ano pa? Kusog ta. Munang ambal ni Jesus, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ang tanan nimo nga kabug-osan sang kabuhi, iatag sa iya. Pila ka porsyento? 10%? Hindi. With all. Okay? God is not asking for one part of your lives. He is asking us to give every part sa kabuhi ta. Total kabugusan. Amen? So what was really controlling the rich man? Ano ayan ang nagapugong sa manggaranon? Jesus told him to sell what he had and give it to the poor and follow him. But the man went away sad because he had great wealth. Amo na siya isa sa mga bagay nga nagapahawid sa tao nga hindi gid niya masunod ang Dios
Okay? Kay tungod may hawidan pa siya sa life ya. Na anong nagapugong kisa sa aton nga hindi kita magsimba, nga hindi kita magpalapit sa iya kay may nagahawid gid na. Either sala ta, either pamilya ta, either kaugalingon ta. Okay? Or ano pa na mga pagkabutang. Hindi kita kapangamuyo kay gabukad patada sa aton nga online games. Okay? So his possession had become more important to him than God. Na, lantawa bala kung ano naging importante da siya. Nugunan siya. Pero wala na nugunan nga ang kabuhi niya makadto sa kalalaglagan. No? Jesus was lovingly exposing what the man's trust really was. Sa diin niya blaya ang iyaya pagsalig na pundar. Din balaya nagasandig ang iyaya blaya nga kabuhi. So, Jesus does not require everyone to sell all possessions. He does require us to love God from more than anything we have. Amo na ganing ang balbla ni Jesus Christ nga, if you don't hate your brothers, nor sister, nor father, nor mother, cannot be, hindi ka maging takos nga maging disipulo ko. Did God really provoke us to hate everyone? No. But God is teaching us, Jesus Christ is reminding us nga wala sang iban nga importante sa sini nga kalibutan kundi siya lang. Amen. Amen. So hope nga klaro sa ato na. So what can become more important than God? Pwede man ang pamilya mo. Importante pa na kumpara sa Diyos. No? Napatay pamilya mo, di ko biyaan mong Lord, matalikod ka na sa Ginoo, kay ubuson mo gyud ng isa ka siyam, duwa ka siyam, pito ka siyam, siyam ka siyam, hindi ka na kadumdum magsimba, no? So, mga relasyon ta, kwarta naton, pwede man lang imo pag-eskwela, nakaupang nga, di ko rin magsimba-simba, kay nga, kailangan ko mag-focus, kay grade 1 ako subong. Kailangan ko rin mag-focus ako sa schooling, kay grade 6 na ko subong. There are many options in life that sometimes we rather choose everything, okay, rather than God. Ang ubrata, sa pati sa mga bagay, bla. Lord, pa-promote lang ko, bla, Lord. Ma-promote ko ni Lord. Oh, sus. Why na ko ibang pangayuan? Kung di ba full-time na ko din si mo, di ba? Kaya may ubra na. Mataas na posisyon. Pwede na ganun makabakal guro sang isa ka instruments para simbahan. Pero, hindi na sa makita. Why na ganun may isa ka bulig kay nga ba? Nugo ni. Yadip ni. Ako ni. Ako pang budlays ni. Di ba? Damo sa mga rason kung naging upang ang ilang pag-eskwela or ilang career sa pagpalapit pa sa Ginoo. Reputation nila, no? Ang ilang imahe. Mambal sila karon nga ano nga balod sa tao karon ko magsimba ko da. Sige lang dito lang ko makakuan nga di ko kilala. Dito lang ko sa simbahan nga medyo dulom. Ang simbahan ng duloman. Di ba? Base sikway ko sa mga barkada ko kung balaan nila born again Christian ko. Ano? Dito ko po sila eh. Gapangita kagali nga malipay ang tao, hindi malipay ang Diyos. Dito kay sila eh. Okay? So personal question natin, what do I love? Trust or fear? Losing more than I love God? Anong mga bagay nga ginakulbaan naton? Posible magbulagan na yung kamiga mo? Ha? Posible nga base mag-imol ka kung magplaga ka kay Lord? Magdamo problema mo? Magsunod ka kay Lord? Base magambal ka nga kung magsunod ka kay Lord, kaya kadlawan ka sang tao. Kung magsunod ka kay Lord, base kung imuon ka nila nga topiko ka, imuon ka nila, imuhaton ka nila.
May classmate ko bala sang linsang elementary hasta sang high school. Classmate din kami. Na considered ko siya nga isa sa mga best buddy ko sa akon nga years sa pag-eskwela. Pag college namon, sama kami ka eskwela, lain-lain lang kami kurso, no. Sa ginshiran ko siya bala parte sa Ginoo. Gabi, mo. Sabi ko, upod ka sa akon, bla, sabi ko siya. Si Bata, sabi ko siya. Kaya gusto ko pa yung mga sawa, ya tol. Ikaw magsunod ka sa Ginoo, hindi ka na yung mga sawa. Ano, panulok mo sa magsunod sa Ginoo, mga prolaon. Hindi ko yung magsunod, masimba, hindi kaya karoon ng matabo sa akon. Ano yung paminsan mo kung sunod ka sa Ginoo, talan niya nga kalainan, ng punggan sang kalipay mo, amo ng matabo. There are wrong understanding pag-abot sa Ginoo, no? Do ano klase minsan ron isang mga tao, no? Nga mambal ka blaya nga hindi blaya nila ya dayon gid ya lubos bala nga maintindihan nga ang Ginoo balaya do naging sagabal pa ya, no? Sa ilay nga mga kabuhi. Bao. Okay? Klaro man na sa aton, no? Klaro na. Kabay pa klaro ah. Hmm? Kabay pa nga klaro. Okay. Yeah. Okay, sige. Butangan ko lang akong tsurada para makita yung kusamdag ang balbla para kung puro lang ako ron ngalan na kung basi kung may nakamuga na matiyaw. Ang talang tawa niyo man ko da. Sige. Ang munang hambal ni Jesus Christ. Sell all your possession, then come, follow me. The focus is not religious sacrifice as a way to earn merit. The focus is following Jesus Christ. Sometimes people asking for heaven. Sometimes people are asking for blessings. Sometimes people are asking for healing, provision, goodness. Gusto lang mga langit nun nga pagpakamaayo or langit. But they never have this kind of mind nga paminsaron kag ibutang kag unaon man ng Dios. Amen. Jesus Christ is not asking the money nga isel nga paimulon ka sang Dios para magsunod ka lang sa iya. Hindi amos na. Ang gusto to ni Jesus Christ tani ya kay na-reveal gid kung anong ara sa heart niya. Hindi gid Dios ang ara sa heart niya. Babangkot sa what can I do in order for me to inherit the kingdom of God? Or what can I do in order for me to inherit eternal life? Hindi espiritual lang ginapangita mo to ya. Di ba? Gusto mo palangit pero hindi mo ganimi mo ang gusto sang Diyos? Something like that. So the bottom line, eternal life begins with when we follow Jesus Christ. Kumulang na ya. Klaro na ya katama. We can only have this kind of eternal life, no? Or ang aton nga pagka-religyoso, gumpisa na siya para kay si Jesus Christ. Draya gumpisa tanan, no? Draya gumpisang tanan. Amen. May question? Grabe na ako nuwakal. Wala question ba? Kasi tulog pa mo da or bugtaw pa ka mo o ano no? Gamay na lang Okay. What did the children need to be to belong to the kingdom? Anong kinahanglan sa isa ka bata para mambalaton lang nga maangkon nato ng ginarian sang Dios? Wala man actually ang kinahambal lang da nga maging palapit lang kay Jesus Christ. Ang iniblang nga mga bata tungod ini sang ginatawag naton may nakita sila nga miracle kay Jesus nga nagpalapit sila. Nagpalapit lang mga bata kay tungod gid pangtagaan sila tanan lulipap kag gummy bears. Wala.
Wala silang may nakita nga performing factor kay Christ during that time sa mga kabataan kay when mas after sang magic ya. Kaya hindi man to magic. Nagdalagan sila palapit kay Jesus Christ because they want to go to Jesus Christ. Pupunta na sa aton man. Isa kita sa mga bagay nga muna ibutang ta sa mind ta why we need to go to Jesus Christ, not just because of the blessings, not just because of the abundance or the goodness. Adra ko kay Jesus kito happy ko ako ba. Ginsibo mo naman sa mood mo sa life mo pagpalapit mo kay Jesus. Makato kita kay Jesus Christ because we need Jesus Christ in our life. Amen? So Jesus says, the kingdom must be received like a childlike. Nga wala sa damo pamangkot, wala sa damo ebidensya nga napakita. Pati lang, tuo lang, palapit lang. Children are dependent on adults, correct? Di ba? Grabe yung sandig niya sa bata mo. Hindi na mo bro kung wala ang iyang adult niya. Also, the same way, we are dependent on God's goodness. Wala ka ba sa iba niya ngayon, di mo kaya na kung walang Diyos. Amo nang gusto man sang Diyos. Amo nang gusto na ipakita ni Jesus Christ nga maging kasubong kita sa bata nga aton pagsandig, pagsalig ara sa Ginoo, hindi sa aton ni kasarang kay kaluwasan ta way man sa aton hinimuan. Amen. So the picture is dependence, not innocence or moral perfection. Hindi na yan mo lang ginapangita ni Jesus Christ during that time, ha? Maging kasubong ka sa bata, inosente. Di ba? Wala. Damo sa mga tao nga daw mga inosente, nga daw wala gigyan namas nga, silingon, lapit na si Lord sila. Madamo nga wala may namas nga, gani, inosente, ignorante. Pag man lapit sa Diyos. Ikaw ya, anong imo ya, mambal nga daw, bata ka? Bata isip. Di ba? Wala man nagapangita ang Lord to sa perfect life para magpalapit ka kay gani kung subagay gani Jesus Christ came to us and for us regardless of our past. Amen. So, wala siya nagapangita to ya sang pagka-inosente sang bata o kung pagka-perpekto sang bata nga wala sa sala. Ang gusto to sang Dios sa bata nga grabing salig sang bata sa Ginoo. Kaya mo nang dapat naton intindiyon. So, the key word is receive. Receive Jesus Christ. Receive the salvation as a gift, not achieved by our rewards or as not based on our records or performances as a reward. Baka palangit ko kay mayo kaya perfecto tayo nga tao, no? Perfect ya. Sige. So, ang grace is all about God, hindi sa aton nga inimuan. Okay, because we cannot earn eternal life, hindi ta makuha ang eternal life kung wala sa aton nga pagkilala sa iya. Kaya wala kita sa may ginimo para makuha ang eternal life ngayon na. No amount of good behavior, religious activity, not even baptism or giving or personal achievement can purchase salvation. Kung baptism lang, pulo ka mapabaptize Dito ta mapabaptize sa Medyuse. Dito ba sa Villarica, Punta Villa. Tanan na lang ang mga baybay kasi swimming pool, pabaptize ka mo na, biskard, diin ka pa da. Pero hindi mo mangkon ang eternal life. Yapon. You can never purchase salvation. Tanan nga versions ng Bible, may ara ka. Hindi mo na sa dalan para makuha mong eternal life or ang salvation. Correct? Tanan nga simbahan, sudlan ko Hindi mo na body. Hindi mo na mo nang dalan. Salam na. Di ba? So we receive God's gift by sa sininga pamagi na bato naton ang pagpatawad sang Dios. Forgiveness and eternal life are offered through Jesus and made possible by His death on the cross. Ang kabuhi nga wala siyang katapusan, nagumpisa na sa pagtuo kag pagbato naton sa iya. Kag ang pagpatawad nga ginhatag ya sa aton. Kag inang pagpatawad nga ginhatag ni Jesus Christ magtulod sa aton nga insindiyon ta nga sala ang aton nahimo sang una. Kag kung hindi pagid naton gid ya maperpekto kag mabayaan gid totally ang aton mga sala. Ginagusto lang sang Dios nga i-remind ko galingon mo, hindi mo dapat ipabutang sa imo ko galingon nga maging normal ng sala. So every time nga makasala ka, inulsol ka,
no? Pwede man nabot silingon nga sige lang minulsol ako karon na. Tinguan taman. Kaya Ginoo hindi man naton pwede nga intuon lang. Amen. A childlike faith is like this. Come to Jesus without claiming that your record makes you worthy. Trust His goodness and grace alone. Amen? So, may pamangkot? Wala kaya pamangkot? Di man nagtapos na ko. Pila na lang ni ka-slides? Tatlo na lang. Mga bayo ni, mga perfect. Tandaan nyo ha, kaya tungkol doon, nyo, huwag ka mo pamangkot, baka saka langit. Hindi, joke lang. Joke lang ha. So how can we accept, no? How can God accept us? Paano kita karon batawa? Paano kita karon batunon sang Dios? Hindi man bala sa aton inimuan, hindi man bala sa tungod sa aton kapag inosente. Sino pa din inosente sa aton now? Tungod hindi man sa aton kapag perfecto. Sino di perfecto ginaw? Biska may perfecto man guro di man nabigay po pabatunon Jesus Christ. Sino may inosente guro di hindi man naguro rason para batunon ka lang Jesus Christ. Paano kita batunon ni Jesus Christ? Ibutang ta sa kugalingon ta, iyang balon ta gid nga Lord, we are sinners and cannot save ourselves. Lord, makasasala ko kag hindi ko kaya luwason ko galingon ko. Dapat i-admit na. Ikumpisar ta na sa bata, yambal ta gid na sa Ginoo, Lord, makasasala gid ko. Kag hindi ko kaya luwason ang ako ko galingon. Diraya ginabaton ka na sang Dios. Bagamusa na imo niya. Jesus will accept you if you will admit that statement. Diraya gumpisang pagbaton sang Dios sa aton on batunon ta sa kugalingon ta nga makasala ta kag di ta kaya luwason kugalingon ta. Paano pag kita batunon sang Dios? Kung saligan to sa ngang pagsalig tabla didto na pundar sa pagkapatay ni Kristo sa cross sang aton mga sala kag nabanhaw siya para sa aton naman nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. No? Ang aton nga past kag ang aton nga present gintubang ni Jesus Christ. Ang past naton nga mga sala ginutod niyang sumpa sang yawa sa tao. Kaya nga aton nga present amo na daily lives naton. Amo nang gusto sang Dios. Ikatatlo, paano kita batunon sang Dios? Okay? Kung batunon ta ang grasya nga ginatag ya. Well, ang kaluwasan pabor na sang Dios mo. Huwag siya ka pangayo nga dapat 3 ka luhod, dapat 4 ka dupa, dapat 3 ka tambling. Wala man. Forgiveness and eternal life are gift from the Lord. And it is what? Grace. Muna sila sa Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10. Wala sa aton nga mga hinimuan nga naluwas kita kung hindi. Okay? Sa aton pagtuo dira sa iya, nabaton ta ang kaluwasan. Paano kita batunon sang Dios? Pagi sa pagsunod ta kay Jesus Di ba? Anong rason nga nagasimba ka? Anong rason nga nagabasa ka da Biblia? Anong rason kung nga nagapangamuyo ka? Anong rason kung nga nagadayaw ka sa Ginoo? So all those reasons are always pointing to Jesus Christ. Not to someone, not to somebody, not to yourself. So we live for salvation, not to earn it, kundi mapakita agad, no? We live for salvation. Himuon taning maging maayo kita, tungod luwas kita. Hindi mahimo kita sing maayo para maluwas ta. Ano intindihan ta na? Kung nadalman ka mo, iliwaton ko. Naghimo ka sang maayo, kay pamatuod, luwas ka na. Hindi ka maghimo sing maayo para maluwas ka. No? Budlayin sindi yan? Di ba? Kaya pagamukulo nyo. Klaro Okay? Last slide Eternal life is not earned. It is received by the grace through faith in Jesus Christ. So, come to Jesus like a child with a dependent attitude and follow Him. Palapit kay Jesus Christ. Kasubong sa bata. Mutong aton nga opening verse, no? Na let forbid not, for the kingdom of heaven belongs to the child like this. So
Gani kabay pa mga utod. Ang aton nga kabuhi, no? Ang aton nga life diri sa kalibutan ibase naton sa kahimuan sang Dios sa cross, hindi sa hinimuan ta. Ang pamangkot naton sa umpisa tubla ko mapatay ka subong. Di kayan makadto, mapalangit ka, kung mapa impyerno ka, di ka makadto. Way tarang kabalo. Basi kung way ka man kabalo. Ako ya kabalo ko, mapalangit ko ya. Okay? Tuo ko ya sa Ginoo mo. Kinatinguan ko yung kabuhi ko nga may maya ko siya. Okay? So, ma-breakout kita. No? Let us face to face with Jesus Christ. Okay? Hindi face to face nga patay kita sa buong oras. Ma-breakout kita kay butang naton ko galingon naton sa Dios. Okay? May duwa kita ka topiko sa aton nga breakout. Okay? Ada ko ang tabla para guwapo pa yun. Nice. Imagine Jesus is standing before you. Or imagine, hindi lang si Jesus katindog sa tubang mo, kundi ikaw mismo katubang kay Jesus. If you ask, what must I do to inherit eternal life? Kapareho sa manggaranon bilang tao, anong imuon ko para makakuha ko sang eternal life? What would you be trusting in? What would you be trusting in? Your goodness, your religion, your achievements, or Jesus? Di ba kaklaro sang pamangkot ko? Easy na lang yun na yan. Ikaduwa nga pamangkot. If you die today, what assurance do you have that you will inherit eternal life? Can you point to Jesus and His finished work rather than your own record? Kaya simple sa ako mga pamangkot subong. Amo na nga no wonder wala sa may naga-question kay do ka post lang insindi yon. Iti maalam kamo tanan. Dugang ko sa number 2 nga question nato no. Paano ka ginapatawad sang Dios sa imo sala? Or gaano ka kaseryoso sa pagpangayo mo sang kapatawaran sa Dios? Siguro ano? Gaano ka kasiguro nga ginpatawad ka na sang Dios? Gaano ka naman kaseryoso sa pagpangayo mo sa pagpatawad sa Dios? Dala lang kita siguro. Butang ko na guray para may basihan kita. Ay kumaday lang. Op. Op. Dugang ko lang Okay, pa-breakout kita, ano? Sige, dahil lang. Okay. So, mayong gabi sa mga nag-join sa aton subong, no? So, ma-breakout kita. Breakout kita talaga kita. Natago na sa akon nga master. Doon akon master mo. Si Jesus. Kag si Jesus lang. Sige, so may question?
Kaya ko kabalo kung nara pa kamo dabla kayo nga picture nyo lang ni sa screen ko de. Wala man kami nakita nga naga-open sa inyong camera nga makita ko yuhom nyo, reaction nyo. Or buwi, bugtaw pa kamo. May pamangkot, may dapat ipaklaro ng mga bagay-bagay that I would also make some clarification on what I have said this evening. Tayo, wala. Pabati-bati lang na sang Tita Undang, may pamangkot ka? Ano na sinaitan man? Okay. Is there any question, clarification, or anything that would add pertaining to our topic this evening? How can we be sure of our salvation? Gaano ka kasiguro nga luwas ka na? Kung mapatay bala kita subong, mapalangit man kita. Sige, wala na pamangkot. Maalam sa mga estudyante subong ba? Anong namian ko mo? Sige, wala pamangkot may breakout na. Si Kenta, si Kent. Kita ko si Kent kina. Kent, tara ba Kent? Isa na lang ako naka-cellphone. Dejan Wayne. Okay, go. Okay, sige. Okay, go na sa breakout na. Sagat na ako nulungan ba? Sagat na ako nulungan sa sagat paglino. Yung mga tao nga naga siya pa din. Debate on pass? Sige, let me rephrase my question, ano? Okay na, Wayne? Okay na pass. Okay. Thank you. Thank you, kid. Let me rephrase my question, ano? Okay mo na lang What are, may dual ako question. Anong mga greatest struggle that you have today in your life? Greatest struggle bala sa inyong life? Example, ang inyong kung may mga any attitude ka muda sa personal nyo, any behavior or anything. Ambal ka mo nga may addiction ako, this is one thing that I am against about myself. Okay, sige. Kay Jamel kita. Ang gina-struggle ko lang guro nga do sa ginambang pas nga attitude is ang pagkatamad guro.
Among itong dumbing kina. Tamad. Kay usually is damo na olobrahon, tapos katamok-tampok na tanan, tagtamad ka pa, do ka kuha na gid do ka budlay na gid sa do mo na akon ginapa ano mga budayan subong. Mhm. Dili kita. Hello? Wait lang ah, wait lang ah. Okay. Room 1. Okay. Wala na, ikaw na mo lang din wala. Ato na, nasend ko na. Okay. Sige. So, ikaw ya, John Wayne. What are your struggles personally? Personally, pas. Akon guro, mabaw guro, pas mga ano ko guro, na ano ko naman mo na tugyan ko naman sa Ginoo sang madugay na. Ang akon guro pas sa corn addiction guro pas muna. Porn addiction. Oo, pas. Okay. Kay bali bata po ban pas muna namulat na ko sa realidad nga muna pas mo sa palibot ko pas sa environment. Then muna ay nadala ko hasta sang nagdako na ko muna pero sang sang last 5 years dito ko man na realize pas nga sala gali muna sang time nga ginman ako pas sang time nga gasugod ako simba. Okay. Then muna pas Wow, grabe no. na matamat ko man muna lapas. Batuan. Why ko man na dang ano pa sa isang bago ano na ko kasi ba mo na iyawan pa ko na ano pero subong guro pas man ba ko guro nga daw hindi na gid ano pa sa grabe ng ano bla daw ay na gid sa ko ng ang ano bla pas daw ang kapot bla pas ang muna. Very good, very good. Kag sa attitude naman guro pa sa akon guro ang pagiging low temper bla pas ang ano bla da sigmakig bla pas muna. Short temper. Muna ba? Oo, muna pas. Dasig ka makig. Oo, dasig ko ano pas pikon. Okay, ahay. Sige. Nathan, what are your struggles? No, the emotional lang. Just like the rediscover lang ko on self. Okay. What are your struggle, kuya? God. I already said, I spoke. I said words. I already said, no? Did you not hear? Yeah. Sorry kayo nag-story sa mama a while ago. Ano lang ba ako daw, just emotional lang. Rediscover lang ko on self. It doesn't mean nga unstable pang emotion or No. Trying to explore yourself pa? Uncertain. Okay, uncertain pang self. Okay. Sige, next question. Do you think when we ask for forgiveness, no? If we ask forgiveness to God, do you think sa minding or i-recall tang aton nga mga sins or sala? What do you think? Kaya pa bala kita patawaron sang Dios sa mga salata? Sa mga bagay nga nahimo naton? Kay kung tulukon naton if God is serious on how He can forgive us, honestly, there's no doubt no on how God will forgive us. The issue is how sincere. The real question is this: how sincere are we in seeking forgiveness? Gaano kita kaseryoso sa pag-ask naton forgiveness to God? And when you say to the Lord, Lord, forgive me. Lord, I'm sorry.
How serious are we that you are, alam mo, ang pag-say sorry is not just only saying it out of, ambal kita lang para lang bala nga ma-feel comfort lang kita sa aton nga mga sala nga nahimo, no? But when we say sorry or when we say, Lord, forgive me, it is just also saying, I'll promise, Lord, I'll never do it again. So ang question natin is this: how sure are we? Or how confident are we? Or how serious are we in admitting that we have sinned? And how sure are we sa pagpangayo naton forgiveness kay God? Sige, kay Jamil first. Wait lang daw, nag-loading ako. Kaludin ka? Um, Gano'n ka kaseryoso sa pagpangayo o patawad sa Ginoo? Nga mambal mo lang nga tuod ng pagpangayo ko patawad sa Ginoo, seryoso ni. Hindi tungod nga ginihimo mong sala, kundi tungod nga na feel guilty ka. Ano ka kaseryoso sila? para sa akon, sincero lang ang para sa akon na sincero ang pagpangayo o patawad sa Diyos if na ang ichindi mo implications ang imo ano bala sa imo sala ang imo nga sincero nga aga pangayo ka patawad kag do ano bala nga akong nga aga pangayo ka patawad kag nga akong anong kadalom sa sala mo daw man pag ichindi ko do lang mag-explain. Pero basta mo na lang. Hindi ko man sa ma-explain dalom, pero ang in short, ang sincerity, kumbaga, depende magapon sa tao mo, kung sincere sa, di sincere balayan sa sarili na kung sincere sa kung hindi mo kung guilty man na sa kung pero deep inside, mabalaan man gyapon na kung masinsero sa iyagin pangambal or hindi. Alright, let me rephrase na lang instead. How sincere are you? Paano mo ginapakitang ang sincerity in asking forgiveness personally? Ikaw, paano mo ginapakita nga seryoso ka in asking forgiveness? By reflecting on my own mistakes man hindi naman forgiveness pero paminsaron ko man nga ang na sa ginhimo ko gin-reflect ko man kung ano ginhimo ko tapos syempre hindi ko na pagliwaton ni what kag apply ko ni sa future ko nga nga padayon sa kabuhi. Okay, sige. I-reflect mo ang nahimo mo nga sala. Okay, sige. Ikaw, John Wayne. Ang pamangkot ka na kas. Paano mo ipakita nga seryoso ka sa pagpangayo mo patawad sa Ginoo? How serious are you or sincere are you in asking forgiveness to God? Paano mo Akon guro pas mapakita ko guro nga sincere ko sa Ginoo sang nano ko nga sala gali akon pagpangabuhi sang Pasko lapas mo na kag dito ko na understand nga grabe gid gali lapas ang ano sang sala sa akon lang mo na nga kinanglan kong Ginoo and mapakita ko siya nga sincero ko siya pas by denying myself kasi kumbaga do ginaluad ko na tong muto kung ako galingon kag kumbaga gina-islang ko na lapas sang way up lapas kumbaga hindi ko man ma-perfect ang kabuhi pero do gina-try ko lapas nga munay hindi na ko to magbalik kag masunod ko na gid ang iya will sa akong kabuhi lapas mo na gorakon. Amen, amen, amen. Okay, thank you. Ikaw, Nathan, how do you show your sincerity in asking forgiveness to God? In what way? I don't know. I just do. It's like it's like how you stroke a pencil on paper. You don't know how you do. You just did. I don't know.
But well, yes, correct, pero nobody can judge us on how sincere are we. But well, do you understand that you can never make some uh toy god that seems parang nya you say it but you don't mean it. Abin mo, makaya mo ma-deceive si Lord by simply choosing a right word. Do you understand that one? One. Different understand mo na? One. C. Nathan? C. Opo. Opo. Okay, sige. Thank you. All of us have committed mistakes every now and then. But what God is asking from us is have this sincerity in our hearts and come to Him and ask, Lord, forgive me. Ah, tama na ginhambal ni John Wayne nga you cannot perfect life pero at least ginatinguan ta nga mag-try sa kind of life nga it's not just only pleasing to our eyes, pleasing to other people, but especially we do this for to please God. Malipay gid si Lord sa life naton. So when we ask for forgiveness, show sincerity, ipakita gid nga seryoso ka. Okay? Sometimes ang aton nga seriousness of asking forgiveness to God when our mistakes, no, or when the consequences caught us. Dito ka na bala, may konsekwensya ng sala nga nahimo mo, dito ka na maginulsol dayon. Dito ng sincerity when we ask, Lord, patawaragi ko sa lagi ginubra ko. Amo na nahimo ta because nadakop kita sa aton nga sala because of the consequences nga nahimo ta. But nevertheless, may consequence man or wala, right after sa nato nahimo, all we need to do is to be sincere by asking the Lord, Lord, forgive me. Amen? So, may consequence or wala, palapit lang sa Ginoo. Just simply ask the Lord, Lord, change my mind, change my heart. No? So, hindi naman na pwede malango-lango lang si Lord. Pero ang dapat lang gid nga muna to nang maging seryoso kita sa pagpalapit sa iya. Because Jesus Christ is very serious in His dealing with our sins. Amen? So, thank you for your time. Salamat, Gid. Thank you, Pas. Okay. Okay. So, hope harapang kada isa sa aton, di pa tuyo, di pa kapoy. And I know it's late already to others. And mali manintindi niya kaya aga pa da sila yaw. Sige. Ah, anyway, sa subong nga gabi, no, nga kabay palit sa take serious on our walk with the Lord. Kay ti sinasiling ko na sa isa ka breakout room nga let us take serious on it. It is Jesus Christ is taking also serious on the actions nga ginhimo niya. Wala yagin lango-lango, di man half-hearted ang pag-ubra niya, kundi the whole thing nga ginubra niya from the age 1 day old up to 33 years old siya. Ginhatag yang tanan. Not for his own pleasure, kundi para gid lang to ya sa aton tanan. So kabay pa nga kita tanan
Hindi dapat pag-ibutang sa baliwala lang ang ginobra ni Christ, but instead, let us put some seriousness to what Christ has done on the cross. Amen? For closing, let us sa inyong kagalingon ng mga space dra, no? I want you to read out loud with me. Okay? Gusto ko magbasa kita together. This could be consider this as your personal prayer. Then after reading this, let me pray as well. Okay, let's all read all together. Ready, set. Lord Jesus, help Lord, us to stop trusting in Trusting ourselves and our achievements. Teach us Teach to us to receive your receive your grace grace with with grace childlike childlike with faith, faith. like faith, trusting Trust in your in finished your work and follow you with our whole lives. Amen. 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 Thank you so much. Let me pray. Lord Jesus, thank you for the lives nga ari subong nga gabi nga naga-join. May you continue to bless them and shower them, Lord, all the blessings that you have in heaven. And let our hearts, Lord, be a good place where the Holy Spirit can move, speak, and touch lives, and even our hearts, oh God. We are praying, Lord Jesus, nga whatever man, Lord, in our past, nga imugin correct, nakaibalo kami nga hindi man namin amon past. We know nga hindi man Lord perfect ang amon present, but what we are asking from you, Lord Jesus, is your forgiveness, your grace, and your love. Nga magpadayon, Lord, nga mag-overflow sa amon nga life. Thank you, Holy Spirit, that you will continue to convict us. Thank you, Holy Spirit, that you will continue to open our mind and our heart. Nga kami, Lord, pirmi, ginugad magtangla kag magtulok dara sa imo. Salamat, Lord, that every time we commit mistakes, it always reminds us, Lord, of what Jesus Christ done on the cross. Salamat, Ginoo, sa tanan ni mga kayo. So kabay pa, Lord, if there's something nga may present kami ng mga ginahimo nga hindi man nami, Lord, thank you for correcting us. Thank you, Lord, for realigning us nga matadlong ang amon kabuhi. Not just only, Lord, nga makita lang ang pagkareliyoso namon, kundi makita kagid sa amon kabuhi. Salamat, Ginoo, nga ang transformation namon, Lord, is not just only outward appearance, but Lord, from within, we ask, O God, a transformation from the heart, from the mind. It'll follow, Lord, the rest, Ginoo God. Salamat, Ginoo, sa imo kayo kakatutom. Bless everyone, Lord, sa kanya-kanilang mga panimalay. May these lessons tonight, O Lord, provide a good fuel that we will continue, Lord, to move forward in adoring and giving you praise sa amon nga mga actions, sa amon nga thoughts, sa amon nga desires, sa amon, Lord, nga mga words. Everything, O God, Lord, let it be that you will be glorified. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen, amen. So, okay, ma-picture kita. Naya, show your camera, please. Okay. Let's smile. Okay. Wala kamerada. Present pa. Okay. Oh. Okay, 1, 2, 3. Okay. Thank you so much sa inyo tanan nga ginhimo. Salamat gid sa tanan. So kabay pa ang Dios mapakamayo sa aton kag let us go and multiply. Okay, Thank God you, bless Pa. everyone. Good Good night night, and God bless. everyone. Good morning sa taga-Amerika. Zach, Good morning, Florida. Good night, guys. Okay, God bless. Bye.